Yes, unang-una po, no, hindi po totoo yun. Pangalawa, ngayon, galing akong committee meeting. So sa totoo, hindi ko naman po napanood yung statement niya. May marami sa inyo nagte-text lang sa akin at tumatawag. At sinabi nga sa akin na ang sinasabi nga raw na meron akong authorized representative. Hindi rin po totoo yun. Sa totoo po, no, kahit unang-una ko pa lang na nanungkulan bilang mambabatas, hindi po ako nakikialam sa bidding sa DPWH. Maliwanag po ako niyan na hindi ko naman kilala kung sinong nananalo. Nagugulat na lang ako pag nalaman ko na kung sino ang nanalo. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, no, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Sir, are you planning to file any complaints? Alam niyo po, tinanong rin sa akin ng staff ko yun eh. Tapos may statement nga na prepare yung staff ko na para sabihin ko na nakapangalan po yung nagsabi noon. Pero sa totoo, sa sobra kong inis na sa totoo na pwede niyang banggitin yung mga bagay na ganito. Para ayoko rin sana ma-dignify yung taong ito na nagbabanggit ng ganito. So again, pwede kong gawin yun. Pero sa totoo, kilala naman ako ng mga tao. Alam naman nila totoo yung pamumuhay ko. So again po, let me consider that. Pero ayoko rin mag-dignify. Kasi if you do that, mag-uumpisa na po yan. Lahat na lang, pwedeng kung ano-ano sabihin tungkol sa kahit sino, sa akin, na magdidignify pa ba ako ng bawat ano. Pero kilala naman ako ng tao, pwede naman nila makita talaga yung pamumuhay ko. At hindi talaga ako never po ako nakipag-meet sa mga contractor. Yung sa DE po, sa totoo po, syempre nakikita ko siya dahil magre-report po sa amin kung ano yung mga proyekto. At gusto ko rin pala mabanggit, karamihan o kung hindi almost all nung flood control projects po na nasa lungsod ng Pasig, sa totoo po, hindi po ako yung nagpasok niyan. Sa totoo, siguro nagulat rin ako na napakarami. Pero sa totoo, kailangan naman talaga. Example po, meron kami sa Bully Creek sa Santa Lucia. Yun, ginawang na flood control yun. Alam ko, national yun una, tapos kasi kailangan talaga doon, nung Undoy, lumubog po ang barangay Santa Lucia namin. So again po, tama naman po na magka-flood control, pero aminin ko sa inyo, hindi ako yung nagpasok niyan. In fact, pinamit ko po yung mga officers ng mga subdivision na talagang nag-aalala ulit na magkaroon ng Undoy. Pinamit ko sila diretso sa DPWH. Nag-umpisa po yun dati, dredging ang ginawa. Ngayon, nung itong huli, ay nagkaroon sila ng flood control project na sa dulo niya, ay merong malaking pumping station. Sa totoo po, yun naman ang totoo. Sa Bully Creek rin po ng isang ginawa nila sa barangay San Miguel naman. Sa totoo po, ang lumapit rin po niyan ay yung subdivision rin po. Dinirekto po namin sila sa city, pati sa DPWH para diretso sila makipag-usap. Yung sabihin na natin yung talagang gusto kong mangyari talaga ay sa likod ng Rizal High School dahil nagtayo ng building doon para magkaroon siya ng access road. Pero nagulat na lang ako na pagkatapos ng access road na yun, sunod-sunod na po yung mga projects doon. Sa totoo po, hindi naman talaga para sa akin, hindi flood control yun, pero characterize siya as flood control. So again po, hindi ko insertion, karamihan po na nandiyan dyan, masasabi ko po, or almost all yan, ay hindi rin po ako nagulat ako, but we welcome it po. Simply because, talaga naman binaha ang Pasig nung panahon ng Undoy. So, hindi yung kilala? Itong mga Diskaya or nakausap? Wala kayong... Alam mo, kahit talagang sa totoo lang, kasi taga-Pasig rin raw sila. Lagi sila nagtatry po na maka-meeting kami. Sa totoo po, naging sa isang binyagan ata, nakasama ko rin sila. Minsan po, bigla na lang makikita ko sila dyan, nagtatry po. Sa totoo po, ang dami pong lumalapit sa akin na kung pwede raw akong makausap ng mga Diskaya. Pero hindi talaga po ako pumapayag. Hindi naman dahil sila yun, pero sa totoo, kahit sinong contractor po, pag nalaman ko, hindi naman po ako nakipagkita talaga kasi ayoko talaga magka-impluwensya. Lalo na sa Pasig, minsan may magsasabi sa akin na, Congressman, kami yung taga-Pasig, sana matulungan mo kami. Pero hindi talaga ako nakikialam Pero again, it makes it easier for them dahil hindi talaga ako nakikialam sa politika talaga. Politika ba motivation pag kayo dinawit? Again, mahirap naman. Again, and it is not my place to say that. Kasi, again, self-serving yun Pero masasabi ko lang, sa totoo, this past few weeks, lalo na, talagang chinecheck ko rin
Dahil tinanong ko lahat ng flood control project sa lungsod ng Pasig at nakita ko naman po, sa totoo, nalaman ko meron talagang iba doon sa kanila. Hindi ko kasi alam na sila yung nanalo eh. Pero karamihan naman po ay natatapos naman po. That's why, again po, no, nagugulat ako sa allegation na ganito. Again po, let the people decide na lang at the end of the day. Kasi ano pa masasabi mo, parang he said, she said talaga, lumalabas eh. Pero when it comes to evidence, you're confident na walang mailalabas Ay, wala na po. ebidensya na kayo ay nag-vote sa kumuha Wala, ng wala po. like black and center? Wala po. Wala po. Wala talaga po. Kahit sa pamumuhay ko po, makikita niyo naman. Sir, you're saying na puro kasinungalingan itong mga sinabi ng mga diskaya. Ang sinabi sa akin ng staff ko, sinabi niya na merong nag-claim na para sa akin. So again po, no, hindi ko pwedeng pabulaan yung sinabi niya yon kasi hindi naman niya sinabi na ako mismo. Wala rin statement na gano'n eh. 'Di ba? So ang dapat magsabi noon ay yung mga sinabi niya, nagsabi na ako yung para sa akin, hindi ako. Purely hearsay to, sir, yung mga pinagsasabi Ay, natin. I think naman sinabi ng obvious one hearsay kasi hindi naman niya sinabi na ako mismo nakausap niya. Wala naman allegation na gano'n eh. So is it Wala possible rin. na ginagamit yung pangalan ninyo nitong kumuha? It's possible, pero again po, no, to be honest po, talagang dahil nga nakita natin nangyari lahat ito, tinignan ko rin po eh. Pareho ng city naman, tinitingnan rin nila lahat ng flood control project, at parang tapos naman lahat, or ongoing lahat. So again po, I guess sila ang best na makakasabi kung ano yung motive behind You this. can categorically say walang nakarating sa inyo. Wala po. Thank you, sir. Thank you po.